Ang taxi ito nga, pinasok na ng tubig. Inabot ng lalim ng baha. Ay akala ko hindi abot sa flooring, malalim pala. Sa gitna ng kalbaryo, mabutit may mga nagmagandang loob pa rin. Ang mga estudyanteng ito, isinakay ng truck para makatawid. Baha po. Baha na? Opo. Nagpaa ka na lang? Opo. Bakit? No choice po eh. Sa lungsod ng Navotas, ganito rin halos ang aming nasaksihan. Ang baha sa loob mismo ng Tangos 1 Elementary School, abot hanggang binti. Kaya napilitang lumusong ang mga estudyante sa tubig at tumawid sa pinagdugtong-dugtong na kahoy at upuan. Perwisyo lalo na sa mga musmos. Pero ang 10 taong gulang na si Arnold, hindi nagdalawang isip na buhati ng kanyang nakababatang kapatid na si Mary Joy. Mahal ko po kapatid ko kaya ayaw ko siya magkasakit. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Kung perwisyo sa ilan, biyaya naman sa iba nating kababayan ang baha. Sa Malabon at Valenzuela, ilang residente ang nanghuli pa ng isda sa baha mula sa umapaw na mga palaisdaan. May live report si Trisha Zafra. Trisha. Rhea, magdamag ng hindi tinantanan ng tubig baha itong Valenzuela at Malabon City dahil nga sa mga pag-uulang dulot ng bagyong Falcon. At yung iba nating mga kababayan, lalo na sa Malabon, imbis na mainis sa perwisyong hatid nitong pagbabaha, nakuha pang gumawa ng paraan para mapakinabangan ito. Bukod sa pagkasanay sa paglusong, pagtawid at paglilimas ng baha sa tuwing nalulubog sila, natutunan na rin ng mga taga Malabon ang pakinabangan ng baha. Naabutan namin kaninang madaling araw ang mga kabataang ito na tila may hinahanap sa baha na gabinti ang lalim sa barangay Arkong Bato. Nang tanungin, nalaman namin ito pala ang oras ng kanilang pagpalaot sa baha para manghuli ng tilapia. Ang ulam na isda. Kapag baha dito Oo, ganito, pagbaha. Para may pangulam bukas. 3 pirasong malalaking tilapia na ang kanilang nahuli sa loob lang ng ilang minuto gamit ang maliliit nilang lambat. Dahil sa pag-apaw ng mga palaisdaan, nakakawala ang mga isda. Pero may pakinabang man, hindi pa rin daw nila kailanman gugustuhin na maging ganito na lang ang sitwasyon habang buhay sa Malabon. Mahirap kaya ba? Siyempre, mga iinga ng daga. Ha? Sana matambakan sana ulit. O hindi, ayusin nila yung mga kanal ulit. Bukod sa barangay Arkong Bato, lubog din ang kalakhan ng barangay Panghulo. Wala pa ring pagbabago sa taas ng tubig sa Merville Subdivision sa barangay Dampalit na ilang araw ng lubog. Baha rin sa mga barangay Katmon at Tenejeros. Nagmistula namang mahabang sapa ang kalye ng MH Del Pilar na tumatagos sa mga barangay Mabolo, Polo at Palasan, Valenzuela. Mula bukong-bukong hanggang binti ang taas ng baha rito kagabi. Magdamag namang nakababad sa tubig baha ang mga paanang nagbabantay at naglilinis sa Valenzuela City Emergency Hospital. Hindi ito tinantanan ng baha. Mabuti na nga lang daw at walang pasyenteng isinusugod kagabi. Sanay na kami. Kaya okay lang. Mahirap. Kaya lang siyempre nasa tayo serbisyo. Nakahanda na yung paglilipatan namin. Kaya okay lang. Tis-tis na lang ng konti. Susubukang maremedyohan ang pagbaha sa ospital ngayong araw sa pamamagitan ng pagdadagdag pa ng 2 patong ng mga sandbags sa harapan ng gusali ayon sa foreman. Rhea, hanggang sa mga oras na ito nananatili pa ring lubog sa tubig baha yung mga nabanggit na lugar, lalo na itong ospital nga na nandito sa May Polo sa Valenzuela, at pinangangambahan nga ng mga taga rito na dahil tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan mahihirapang humupa yung tubig baha. Gayunman, bukod sa bantan sa kalusugan tulad ng mga sakit sa balat at leptospirosis at kung ano-ano pa, wala pa namang disgrasya na naiuulat bunsod nga ng pagbabaha dito sa Valenzuela at Malabon. Pero nauna nang nagsabi yung mga lokal na pamahalaan ng mga lungsod na yan na nakahanda sila anuman ang mangyayari dahil nga rito sa bagyo. Rhea? Maraming salamat, Trisha Zafra, nagulat live mula sa Valenzuela. Hindi rin nakaligtas sa bahang ilang lugar sa Quezon City. Kinailangan pang gumamit ng balsa at rubber boats para ilika sa mga residente at empleyadong inabot din ng pagtaas ng tubig. Narito ang report ni Mark Zambrano. Lubog ang dibdib ang ilang bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Gamit ang mga wood at rubber raft, naglunsad ang MMDA ng rescue operation para ilika sa mga residente ng Barangay Talayan na naipit sa hanggang bewang na baha. Ang mga empleyado namang inabot ng pagtaas ng tubig sa gilid ng kanilang opisina, wala ring nagawa kundi maghintay ng rescue. Ang creek sa may Maria Clara Street at Araneta Avenue, hindi na maaninag sa taas ng tubig. Ang ilang desperadong makauwi, gumawa na ng paraan tulad ng babaeng ito na sumakay sa batya. Ang mga residente naman sa gilid ng creek,
todo bantay sa pagtaas ng tubig na nagbabadyang lamunin ang mga bahay sa Pampang. At tulad ng karaniwang eksena pag may ulan at baha, stranded ang ilang motorista at pasahero. As 4 pa lang. 4 pa lang? Dito na kami. Bahay, doon kami galing sa Araneta. Hanggang dito nga yung tubig eh. Galing kami sa loob sa Santo Domingo, sa Metalayan Village. Tumirik eh. Tumirik, bakit? Baha dito sa may itong direksyon ng highway ng, hindi ko alam kung anong highway to, C3. Dinusob ko na lang, baka maabutan ako ng baha eh. Ang kanto rin ng E. Rodriguez Avenue at Araneta Avenue, hapon pa lang lubog na sa baha. Sa kabila nito, may ilan pa ring nangahas na suungin ng baha. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. US First Lady Michelle Obama nakipaglaro ng soccer sa mga bata sa South Africa. At bago ang ikalawang death anniversary ni Michael Jackson, buhay at career ng King of Pop sasariwain. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Biologist the study of... Nasaan na ba yung salamin ko? Ano ba sabi ni sir? Mahina na memory. Ano ba ang cause nito? Araw-araw may mga neurons na humihina at nasisira. Pag di naagapan, pumupurol ang memorya. Pag Memo Plus Gold. Mula sa Bacopa Bunyera, itong natural Ayurvedic supplement. Nakatutulong sa kalusugan ng brain neurons at sa pangangalaga ng memorya. Take Memo Plus Gold. Lamang ang may good memory. Scrambled itlog, i-magic log.